Mga kabida, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, pag-usapan po natin po, mga kabida, ito kong bagong impormasyon po, na natanggap po ni Senator Ping Lacson, ang chairperson po, mga kabida, ng Senate Blue Ribbon Committee, po. Okay? Ito po'y patungkol ho sa link po, mga kabida, ni dating House Speaker Martin Romualdez, doon ho sa mga Discayas. Alright? Sa kanyang press conference po, mga kabida, kahapon, ibinunyag po ni Senator Ping na meron po siyang natanggap na impormasyon, okay, na ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez po, bumili daw ng propiedad, mga kabida, okay, dyan po sa isa sa mga sikat na subdivision sa Makati City. Okay? Wala akong problema po doon, Pero ang nakapagtataka daw, mga kabida, bakit ang ginawa kong front po, mga kabida, doon ho sa pagbili po ng property, ito hong mga Diskaya. Okay, kumbaga, ang bumili po, mga kabida, under the name of the Diskayas. Pero totoong may-ari daw, okay, ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya gusto kong paimbestigahan ni Senator Ping yung link po, mga kabida, ni Romualdez doon ho sa mga Diskayas. At gaano po ka-close ito, okay? Mantakin nyo, ipinagkatiwala po ni Romualdez po, mga kabida, yung millions of pesos po na halaga doon sa propiedad. Kasi millions of pesos po yung property dyan sa Makati, Doon ho sa mga Diskaya po, mga kabida, under the name daw ng mga Diskaya. Okay? So, kung ganon, tiwalang-tiwala po talaga, Ito hong si dating House Speaker Romualdez sa mga Diskaya. Okay? So, pangalawa, kailan po nag-umpisa yung closeness po ng dalawa po, mga kabida, Diskaya at saka Romualdez, po, Okay? Kasi po, recently, sinabi kasi ni Senator Ping Lacson na wala hong ma-establish po na ebidensya, mga kabida, laban ho kay dating House Speaker Martin Romualdez patungkol ho sa issue po ng corruption sa flood control projects. Kumbaga, wala hong direct link ito hong si dating House Speaker Romualdez. Kaya hanggang ngayon, hindi po ito kinasuhan po, mga kabida, po. Hindi po siya naisali po doon ho sa sinampahan po ng kaso, like doon ho sa Sandigan Bayan. Kasi merong unang batch kasi, mga kabida, na sinampahan na po ng kaso doon ho sa Sandigan Bayan, including dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, po. Okay? Now, ito kayang bagong impormasyon ngayon, na natanggap po, ni Senator Ping, dito na kaya malilink at magkaroon po ng direktang link ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez, sa issue po ng flood control projects, mga kabida, sa pamamagitan po ng mga Diskayas. Okay? Alalahanin po ninyo, ang mga Diskayas po, mga kabida, isa po sa mga mabibigat na kontraktor po, na nakakuha po ng malaking portion po ng budget, mga kabida, sa gobyerno. Okay? At in fact, itinuturing po itong mag-asawang Diskaya na major players po, sa flood control projects po, mga kabida. Okay? Kaya, at ito din yung rason, yung kanyang involved. At ito din yung rason, mga kabida, yung kanilang involvement, sa flood control project scam. Kaya sinampahan po siya ng kaso, po. Ito hong si Sara Diskaya, alright? Diyan po sa Cebu, dahil ho doon sa na-discovering ghost project, mga kabida, doon po sa Davao Occidental. Alright? So ito, magandang development po ito, mga kabida. Kung seryoso po ito hong Senate Blue Ribbon Committee na establish yung link po, ni Romualdez doon ho sa issue po ng flood control, sa pamamagitan po, mga kabida, sa kanyang closeness at ties, mga kabida, with the Diskayas, baka naman kuha po ng sapat na ebidensya po, mga kabida, Okay? Ito hong Senate Blue Ribbon para lang po ma-establish yung involvement po, mga kabida, ni dating House Speaker Romualdez sa issue po ng flood control project scam. Okay?
As of now, meron daw at least tatlong witnesses po, ano, na kinakausap daw ito kung si Senator Ping. Kabilang na po doon, mga kabida, yung original po na nagmamay-ari po ng naturang propiedad, ano, diyan po sa Makati City, ano po, mga kabida. Kasi willing daw itong mag-testify, ano, patungkol ho sa buyout doon ho sa propiedad na yon, ano, mga kabida. Okay? So, titingnan po natin to kung ipupurso ba talaga ito, ano, mga kabida, ni Senator Ping Lacson dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee kasi as what I understand doon ho sa kanya hong sinabi, ano, mga kabida, na tila hindi po nila ipupursigi, ano, ito hong pag-imbita po kay dating House Speaker Martin Romualdez dyan po sa House of Representatives dahil ho sa umiiral po, mga kabida, na inter-parliamentary courtesy, ano. Okay? Pwede ho nilang imbitahin pero hindi po nila pwedeng pilitin, ano, na dumalo, ano, diyan po sa mga pagdinig. Okay? So, kung ganoon, malabo pa rin, ano, na humarap ito kung si Romualdez po, mga kabida, unless kung voluntaryo pong humarap, okay, ito kung si Romualdez, diyan ho sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee, ano, katulad dun sa ginawa po, mga kabida, okay, ni Congressman Toby Chanco, na siya na mismo yung nagboluntaryo po, ano, na maging resource person, mga kabida, dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang tanong kasi dyan, ano, kung papayag ba ito kung si Romualdez na isalang po dyan. Alam naman po niya, mga kabida, no, na sangkatutak po na mga tanong ang pwede hong ibato po, ano, sa kanya ng mga senador. Diba? Baka mahihirapan po siyang sumagot, mga kabida, ano po. Kaya pwede ho niyang i-invoke yung inter-parliamentary courtesy para lang po maiwasan po niya yung pagdalo dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee po, ano, mga kabida. Pero kung ako po si dating House Speaker Martin Romualdez, for transparency purposes po, ano, mga kabida, kung wala lang talagang itinatago po, dapat humarap po ito, ano, mga kabida, dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Gaya ng ginawa po niya dun ho sa ICI. Di ba, humarap po siya doon. Okay? Nag-cooperate po siya doon sa ICI po, ano, mga kabida. So, wala hong rason na hindi ho siya mag-cooperate dito ho sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano? Kung wala po siyang itinatago at kung hindi po totoo yung mga aligasyon laban sa kanya, ano po, mga kabida. Alright? So, again, magandang development po ito, ano? Okay? Sana magkaroon po ito ng pressing, ano, diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee. Pupulso po nila ito, mga kabida, at hindi po nila hayaan na mabaliwala po ito, ano. Ang purpose lang po talaga dito, mga kabida, establish lang po, okay, yung connection po ni Romualdez at mga Diskaya, okay, para at least magkaroon po ng picture po, mga kabida, kung gaano po kalawak yung kanilang connection. Okay, kung ang connection po nila ay hanggang purely friendship lang, mga kabida, o pati doon ho sa mga transaction po ng mga Diskaya dahil ang linya po nila, mga kabida, is construction. Okay? Baka umabot po doon ho yung connection po, ano? Okay? So, yun. Nagtatanong lang po tayo, mga kabida, ano po? At least man lang, kung purely friendship yung kanilang connection dahil magkaibigan po, walang halong negosyo, mga kabida, o transaction po, ano, outside the congressional responsibility po, ano, mga kabida, walang problema po yun. Okay? Walang problema po yun, mga kabida, ano po. Pero since nadawit yung pangalan po ni dating House Speaker Martin Romualdez, hindi po maiiwasan po, ano, na meron pong pagdududa po, mga kabida, no? Lalong-lalo na po, lumabas itong information na dalawa po sila ni Diskaya po, mga kabida, ang involved dito ho sa buyout po ng isang property po, ano, sa isang mamamahalin at sikat na subdivision diyan po sa Makati City, ano po. Magandang development po ito, ano, kasi po unang-una nakapagtataka din, ano, kung bakit po, kung totoo man po ito, yung impormasyon na nakuha po ni Senator Ping, okay, kung totoo man po ito, bakit po gumamit ng dummy? Okay, kasi makukonsiderang dami ito kung si Diskaya, ano, mga kabida, kung totoong ginamit na front po ito para lang po lumitaw ng bumili po ng naturang propiedad, ito hong mga Diskaya sa halip na ito hong si Romualdez. Okay?
Yun yung tanong eh. Bakit gumamit po ng front? Ito hong si Romualdez, kung totoo man po ito, ano po, mga kabida? Bakit hindi na lang po pangalan niya, o di kaya pangalan ng kanyang asawa, okay, o mga relatives po niya, mga kabida, no? Eh, bakit dun ho sa mga diskaya? Alright? So, yun yung mga impormasyon na dapat pong alamin, ano, ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kabida, para po ma-establish po natin at ng komite yung lawak po ng connection ni Speaker Romualdez sa mga diskayas, ano, mga kabida. Okay, yung responsibilidad po na binigay kay Diskaya po, mga kabida, no, para lang po ipangalan sa kanya yung propiedad, ano, napakalaking trust na yon. Kung totoo man po yun, ano, mga kabida. Diba? Napakalaking trust na po yun. Mantakin nyo, ang involved dyan, kung hindi ako nagkamali, hindi ho bababa po ng 1,000,000 ata yung halaga po ng propiedad dyan po sa Makati, ano, mga kabida, lalong-lalo na po pag sikat po ng subdivision. Okay, tapos ganun lang po, pagkatiwala lang po, mga kabida, no, ni Speaker Romualdez doon po sa mga diskaya. Alright? Again, kung totoo man po ito, kasi hanggang ngayon, ini-establish pa po, ano, ng Senate Blue Ribbon Committee yung veracity po ng report na yan, ano po, mga kabida. Alright? Malalaman po natin yan kapag iimbitahin na po, no, ng Senate Blue Ribbon Committee yung original po na nagmamay-ari po ng naturang property po, ano, mga kabida. Kasi sabi nga ni Senator Ping, handang tumistigo daw ito, ano, willing na tumistigo itong may-ari po ng property, ano, bago po binili, ano, ni Diskaya po, mga kabida, yung property na yon. Okay? So doon natin malalaman kung talagang si Diskaya ba ang nagmamay-ari po doon, ano, mga kabida, at bakit lumabas po ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez. Paano ho nalaman, mga kabida, na yung property na yon, ang tunay na nagmamay-ari po ay itong si Romualdez at hindi po itong Diskaya. Ginamit lang po bilang front itong mga diskaya, mga kabida. Okay? So, sana magkaroon po ng linaw pagdating ho sa mga pagdinig dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee. At kung ako po si House Speaker Romualdez, okay, magboboluntaryo po ako, mga kabida, na tumistigo dyan, ano? Kagaya ho sa ginawa po, mga kabida, ni Congressman Toby Chanco, ano? Nagboluntaryo po bilang resource person. Okay? Para at least man lang, mga kabida, no? Hindi na natin patagalin po itong issue po ng corruption sa flood control projects. Kung wala hong ebidensya, kung totoong malinis po, mga kabida, ito hong si Congressman Romualdez, magsalita na po ito, ano, in public. Hindi ho yung ginawa ho niya doon sa ICI, na itinago yung kanyang testimonya, no? Mga kabida, hindi po pinablicize po, ano? Okay? Sana dito ho sa Senate Blue Ribbon Committee, magsasalita po ito hong si Romualdez po, mga kabida, para at least matuldukan na po ito. Kung talagang wala ho siyang kasalanan, hindi po siya involved, mga kabida, no? At fair play yung kanyang ginawa, okay? Yung pagbili doon ho sa property dyan sa Makati, kung totoo man po yun, ano? At least alam po ng taong bayan, mga kabida, na po. Alright? So, para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all, para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.